Wala kang silbi sa pamilyang ito. Araw-araw akong binubuli ng sarili kong pamilya, pero nang lumabas ang matagal nilang itinatagong sikreto, biglang nagbago ang lahat. Ako si Mara, 24 taong gulang. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, paninisi at paghamak. Sa paningin ng ibang tao, perpekto ang pamilya namin. Masipag si Mama. Respetadong negosyante si Papa. Honor student ang kuya ko. Maganda at sikat sa social media ang bunso kong kapatid. At ako ang paboritong target. Araw-araw akong pinaparamdam na wala akong kwenta. Ang simula ng walang katapusang pang-aapi. Bakit ang tamad-tamad mo? Hindi ka talaga aabot sa kahit ano. Tingnan mo ang kuya mo. Bakit hindi mo siya gayahin? Iyan ang mga salitang paulit-ulit kong naririnig. Kahit anong gawin ko, mali. Kapag nakakuha ako ng mataas na grado. Normal lang yan. Hindi naman ikaw pinakamataas. Kapag tumulong ako sa bahay. Dapat lang. Palamunin ka rito. Kapag nagkamali ako. Alam naming wala kang mararating. Parang may nakahandang script ang pamilya ko para sirain ang kumpiyansa ko. Pinakamasakit kapag may bisita. Ngingiti sila sa harap ng iba. Pero kapag kami-kami na lang. Mara, huwag kang ang magsalita. Nakakahiya ka. Tahimik akong umiiyak gabi-gabi. Walang nakakaalam. Pagsapit ng ika-negatibo 24 kong kaarawan, umasa akong kahit isang araw lang ay magiging masaya ako. Nag-ipon ako para makabili ng maliit na cake. Pag-uwi ko, nakita kong kinakain na ito ng pamilya ko. Wala man lang natira. Natawa ang kapatid ko. Ay, birthday mo pala? Nakalimutan namin. Tumawa rin si Papa. Hindi naman mahalaga. Parang may humigpit sa dibdib ko. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Biglang sinabi ni Mama. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali namin. Natahimik ang buong sala. Pakiramdam ko tumigil ang mundo. Kinagabihan, habang umiiyak ako sa kwarto, may natanggap akong email. Natanggap ako sa isang kumpanya sa Maynila. Ito ang trabahong matagal kong pinapangarap. Hindi ako nagdalawang isip. Kinabukasan, nag-empake ako. Alis na ako. Tumingin si Papa ng walang emosyon. Bahala ka. Tumawa ang kapatid ko. Sigurado akong babalik ka rin dito kapag bumagsak ka. Umiti lang ako. Sa unang pagkakataon. Hindi ako sumagot. Lumabas ako ng bahay dala ang isang bag at sirang puso. Mahirap ang umpisa. Nakatira ako sa maliit na bed space. Minsan instant noodles lang ang pagkain ko. Minsan kulang pa pambayad ko sa pamasahe. Pero mas payapa. Walang sumisigaw. Walang nang aalipusta. Walang nagsasabing wala akong silbi. Unti-unti akong umangat sa trabaho. Napansin ng mga manager ang sipag ko. Pagkalipas ng 2 taon, na-promote ako bilang department supervisor. Hindi ako makapaniwala. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may taong nagsabi sa akin, Mara, proud kami sa'yo. Napaluha ako. Dahil noon ko lang narinig iyon. Isang gabi, tumunog ang telepono ko. Si Tita Elena. Kapatid ni Mama. Humihikbi siya. Mara, kailangan mong umuwi. Kinabahan ako. Ano pong nangyari? Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Mara, hindi mo tunay na magulang sina Papa at Mama. Parang tumigil ang paghinga ko. Ano? Mahalagang malaman mo ang totoo. Agad akong umuwi. Doon ko nalaman ang lahat. Noong sanggol pa ako, namatay ang tunay kong mga magulang sa isang aksidente. Kinuha ako ng tiyahin ko, si Mama. Pero hindi niya kailanman tinanggap ang responsibilidad. Palihim pala siyang galit. Galit dahil napilitan siyang alagaan ako. Galit dahil nadagdagan ang gastusin nila. Galit dahil pakiramdam niya, nasira ang plano nila sa buhay. At sa loob ng maraming taon, ako ang pinagdiskitahan nila. Hindi dahil may mali sa akin, kundi dahil sa galit na hindi ko kasalanan. Napaiyak ako. Hindi sa sakit, kundi sa ginhawa. Sa wakas, may paliwanag na.
Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumagsak ang negosyo ng pamilya ko. Naloko sila ng pinagkakatiwalaan nilang partner. Nabaon sila sa utang. Nawala ang kanilang bahay. Nawala ang kanilang mga sasakyan. Nawala ang kanilang mga kaibigan. Ang mga taong dati nilang ipinagyayabang. Sila ring unang lumayo. At isang araw, may kumatok sa opisina ko. Pagbukas ko ng pinto, halos hindi ko nakilala si Papa. Pumayat. Nanghina. Nanginginig ang kamay. Marani. Tahimik akong nakatingin. Tumulo ang luha niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko. Nagkamali kami. Inaasahan nilang sisigawan ko sila. Ipaparamdam ko ang lahat ng sakit na ibinigay nila. Pero hindi. Tumingin ako kay Papa. At sinabi ko. Alam ko. Mas lalo siyang umiyak. Patawarin mo kami. Tahimik akong huminga. Hindi madaling magpatawad. Hindi rin madaling kalimutan. Pero ayokong dalhin habang buhay ang galit. Kaya ko kayong patawarin. Napahagulgol siya. Pero hindi ibig sabihin na mabubura ang nangyari. Tumango siya. Alam niyang tama ako. Pagkalipas ng ilang buwan, binisita ko ang puntod ng tunay kong mga magulang. Doon ko unang naramdaman ang katahimikan. Habang nakatingin ako sa kanilang mga pangalan, may lumapit na abogado. May hawak siyang makapal na folder. Miss Mara? Opo. Ngumiti siya. May iniwang trust fund ang tunay mong mga magulang para sa'yo. Matagal ka naming hinahanap. Nanlaki ang mata ko. Ano po? Matapos ang mahabang proseso. Nalaman kong may naiwang ari-arian at ipon ang mga magulang ko. Sapat para mabago ang buhay ko. Ngunit hindi pera ang pinakamahalagang natanggap ko. Kundi ang katotohanang. Hindi ako kailanman itinakwil ng tunay kong pamilya. Minahal nila ako hanggang sa huli. At iyon ang bagay na matagal kong hinanap.